Okay, so ngayon ni munta tamo kay katamong pamag-aral. Yapin ninyo eh. Pilala kasi Mel. At yung tapa mo rin kaya ng topic tamo tungkol kay Word of God, salita ng Diyos. Okay, pagiramdaman tala na yung group na kasi 3, 4? Okay, 3 and 4. Yapin din nga lunga rin yale. Wah, Reni. Proverbs 22, 19 to 21. Hmm? 71. Yan sa ketiga ini kapag tikit niya, linis siya. Babang kanya mo niya. Pagwa lang tikit mo. Yan, masyado marapin. 225. 225. Okay, ninong bisang simula. Yun na, batang mayari. Group 3 pong group 4. Ora ang group 3 pa. Ninong group 3? Pwedeng testing gamat? Talo. 3. Oh, yan. Oh, yan, sir. Yan eh. Nino kanyan magsimula kaya kayo. Dala rin ka tao. Banta. Sige, ito pong kay Kawikaan chapter 22 verses 19 to 21. Sabi na po kaya ni, sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 30 ang kawikaang ito. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo ito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may sasagot ka kung may magtanong sa iyo. Kaya po tayo na sabihin po kayo na papain na po kayo na lalo po yung kaburihan ng gatang Diyos, Yahweh. Natapong yung buri ng yung pakikita mo dapat tamong gawan bilang manarit tamo kaya. Sabi na kayo is dito pong makasulat na lungpo, sabi na po rin 30 kay kay hanggang salita, parang salita na magilang panuntunan tiyatamo at magdulutang kaalaman. Abal tamo na ng buri ng kahit katamang Diyos na buri ng abalo tamo na kailangan tamo sumikapan na
nagkatapos sundan. At kita pong verse 21 sabi na po, pwede lang mong magamit rin bilang pamagturo. Pwede mong ituro ka rin kaliwa. At nung atin man tao na mangutang niya tungkol kung salita ng Diyos, ating kang asagot kasi, ating kang kaya, ating kang basis, ating kang binasa, ating kang abalo na kailangan mong i-share, kailangan nakasagot mo kitang tao na mangutang kaya ba tungkol kung salita ng yun. So, kaya nagpapakit na po na yung Diyos, kailangan bayo may panigaralan kayo salita, dapat ito ka manalig kaya. At ikaw, balo mo na Denny, makasabi na kaya kung sarili mo mismo, at makasabi rin ka rin galiwa na ay turo me, karing galawang tao, at ikaw ay share me, at dapat ko na agabi para ano man kung ikutong da kaya ka, asagot mo yung masalese. Okay. Mga tayo po itang, makanya po yung salita ng Ginoo. Ito po yung Ating kayong buringi kaya. Masakit ya? Masakit ya ba ini? Kung tanya mo gin Tagalog? Ito nih. Oh. Dito kaya be, nino pa nano ya pa kanita yung kaya kayo kita mo. Romans 15. Ay, darating na ito nung kanya nun eh. Ay, ba't itang na itong Roma? Sige. Sabi na po na naman sa 52. ano bang naisulat o may sinulat para sa natin sa Biblia? Ano bang sa pamagitan ng pagpulis sa papanakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pagkasa. Baga po, kaya katamang hindi lang kahit ako instruction natin, kaya katamang buhay ng Kristiyano na enlighten siya katama na kailangan tayo mag-Kristong bagalo na ng pagdaan na po kaya katama buhay katama mo yan yung pag-asa sa kaya katama sabihin na itapon po patagawin ako paretang bagay dapat tapos mga bagay. Okay. Okay na ita? O nino yung tutugi ganyan? 2 Peter 1:19-20. Group 4, sige. 2 Peter chapter 1 verses 19-20. Kaya naman lalong ibay ang ating paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y tututulan ninyo ng pansin sapagkat tulad nito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ng araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Verse 20. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alintang propesiya sa kasulatan sa sarili ko kayo. Ito pong verse 19, yung tutukuyan na po pa rin is ito po Word of God. Wherein sinabi na po pa rin na dinescribe niya po yung Word of God as ilaw sa kadiliman. Kasi di ko ba tinapong verse kay Bible na thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 8 Psalms. Ito po ito po yan na. Tapos po kitang verse 20, sasabihan na po ka rin na even though na ikaw yung pinakamatalinong tao in mundo, as long
niya kay Panginoong Diyos, at yun niya explain, ito yung salita. So, mga nano tayong connect, takit ang puntuta mo tungkol kay Word of God. Manano tayong i-connect to. Aming connection na ninigat ang kakatamong topic tungkol kay salita na ng Diyos. Kasi sasabihan ng sige, kining Proverbs 22, 19 to 21, sabayin niya, sabi ng makanyan, that thy trust may be in the Lord. Sabi na niya. Naroon ko rin sabihin, itang kaya kayong ginuyang pagtiwalan yun eh. I have made known to thee this day. Kumbaga, in Diyos yung may pakilala yan kaya katamo. Even to thee. Kining verse 20, have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge, that I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou mayest answer the words of truth to them that send unto thee. Tanong buri ng sabihan Kenny, na in scripture, in salita na ng Diyos, patutuanan da. Kening Kawikaan chapter 22 verse 19 to 21, patutuanan na in salita na ng Diyos, in misulat na salita na ng Diyos, yapin niya yung kaya katamong pwedeng pikwanan. King katuruan tungkol king Diyos, ampong kabaluan. Ito, ikitche. That I might make thee known the certainty of the words of truth. Naman tayo kayong Tagalog, me. Sabi na kayong, ito, sapagkat nais kong si Yahweh ang inyong panaligan, 30 ang kawikaang ito, bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo rito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Okay. So, in tuturunan ng scripture, in tuturunan ng banal na kasulatan, iya mismo papahayag na kay linalo. Turuan na nakatamo, nung nini pwede tang panaligan in Diyos. At igsasabi kaya katamo in scripture, in salita na ng Diyos. At sabi ng mga yan, Denny, panuntunan la o gabi. Yang maging guide tamo, kayong kapaniwalan, sa paniniwala. Magiging guide natin sa ating paniniwala. So, nanong mo rin ang sabihan kanyan, patutuanan na maliban ketang makasulat kayong scripture, talat dapat paniwalan. Eta mo dapat agad-agad matutuki. Eta mo agad-agad uling sinabi damo. Halimbawa, merong isang tao, religious leader, tapos magsalita siya. At ito yung sinasabi niya. Tinuturo niya sa atin. Tapos wala namang basis. Wala siyang basihan sa salita ng Diyos. Bakit mo siya paniniwalaan? Meron tayong gabay. So, ang tinuturo niya sa atin ay ang salita ng Diyos, Word of God, ang gabay natin at panuntunan. Ito yung magtuturo sa atin sa katotohanan upang sa ganon. Kumbaga, ma-equip tayo at kung may magtanong sa atin, alam natin ang ating isasagot. Alam natin ang ating ituturo sa ating pamilya, tanggaling sa salita ng Diyos. Yon. So, ang po-point out na Kenny, ang pino-point out niya na yung scripture ay sapat at ito'y naisulat. So, sa Old Testament, ang mga propeta, ginagamit ng Diyos dati, na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Ngayon, niloob ng Diyos na maisulat ang kanyang salita. Kaya nga meron tayong Bible. So, ang tinuturo nito sa atin na kapag mayroong tao nagsabi, nakausap ko ang Diyos na naginip ako, yun ang point dito.
nagsalita ang Diyos sa akin sa pamagitan ng panaginip, hindi dapat paniwalaan yon. Kasi meron ng scripture, salita ng Diyos na magtuturo at gagabay sa atin. Ito yung sinasabi ng Kawikaan o Proverbs 22. Ano pa yung sinasabi rito? Romans 15:4. Whatsoever things were written, sabi niya. Anumang mga bagay ay isinulat. Aforetime were written for our learning. Isinulat para sa ating ikatututo. That we, through patience and comfort of the scriptures, scriptures might have hope. So, huwag tayong aasa doon sa mga sabi-sabi. Ito yung sinasabi niya dito. Aasa tayo doon sa yung nakasulat sa scripture, sabi niya. Bakit meron tayong pag-asa sa langit? Sinabi ba o dahil ba sinabi ni pastor? Dahil ba sinabi ko? O sinabi ng sino man? Hindi. Meron tayong pag-asa sa langit dahil sinasabi ng scripture, nung manampalataya tayo kay Kristo, tayo ay makatitiyak sa langit. So, dahil sa scripture, yung nakasulat dito, ito yung gagamitin natin para matuto at magkaroon ng pag-asa. Ito yung sinasabi ng Romans 15:4. So, kapag sinabi niya, ay, magkiabi ako kaya kami, umanib kayo sa amin at kayo'y makatitiyak sa langit. Paano nangyari yun? Saan yun? Paano mo matitiyak na aanib ka, maliligtas ka? Or magjo-join ka sa isang religious group? Yun ba yung katiyakan? Yun ba yung assurance? Or sasabihin niya, ay dito maganda yung patakaran, yung mga nagtuturo, magandito yung ano. Pero yung mga Pariseo at Saduseo, sinasabi sa scripture, bihasa sa kautusan. And yet, makita ninyo, sila nga hindi makapunta sa langit. So, ano yung sinasabi niya dito? Kung sasabihin lang ng kung sino at wala siyang basis, hindi pwede. So, yung halaga ng scripture, yung halaga ng salita ng Diyos sa atin, ito yung laging basihan natin. Sino man ang magsalita, pastor man, o sino mang Poncio Pilato. Mukhang bibigyan daw. Nino mang Poncio Pilato. Sino mang tao na magsalita sa atin tungkol sa pag-asa sa langit at pagkatapos salungat sa Biblia, false hope yun. Maling pag-asa. Hindi tamang pag-asa. So, tayo ngayon, halimbawa, halimbawa, sasabihin sa iyo ng tao, ay, umanib ka sa amin, magiging anak ka ng Diyos, magiging Kristiyano ka, kasi nasa nabautismo ka, naging membro ka. Tignan mo sa John 1:12, meron bang sinasabi doon na ikaw ay naging anak ng Diyos dahil sa pag-anim mo sa reliyon? Wala. Sabi ng John 1:12, pagka tinanggap mo si Jesus, nanampalataya ka sa Kanya, binigyan ka ng karapatan ni Jesus na maging anak ng Diyos. Yun ang sinabi ng scripture, John 1:12 Kaya, sinong pakikinggan mo? Yung tao na nagsasabi, umanib kayo sa amin. Maski pa gaano kaayos, ka-organize, kaganda yung tinuturo, pero hindi naman ayon sa salita ng Diyos, false hope yun. Ay, dito kayo sa amin, mas marami kami. Paano ka sasama doon? Ang konti. Di ba yung mga ganon? Kaya yung iba, yun ang pinangahawakan niya, ay, dito na ako, marami kami. Para akalang wari. Dahil sabi niya yung Matthew 7. Di ba? Nakita nyo? Ang scripture, ang determine, magsasabi kung legitimate o kung legit o tama yung nagsasabi doon sa kanyang tinuturo.
At yan ay dapat makikita natin sa Scripture. So, ito yung sinasabi niya. Ano mga naisulat dito ay sinusulat para sa inyong ikatututo. Sabi niya, ng Romans 15:4. 2 Peter 1:19-20. 19-20. Sabi niya, we have also more sure. Basahin natin sa Tagalog. Ayan, 2 Peter yan? 2 Peter? Nano to? 1? 19 to 20. 1. Ayan. Balik dito. Ayun, 20. 19 to 20? Okay. Sabi na, lalo namang tumitibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Okay. So yung mga ipinahayag ng mga propeta, lalong tumibay ang aming paniniwala, sabi niya. Sa pahayag ng mga propeta, makabubuting ito'y pagkukulan ng inyong pansin, sabi niya. Sapagkat, alin ang pagkukulan ng pansin? Mga sinulat ng mga pinahayag ng mga propeta. Sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw. So, ano ang ibig sabihin? Para itong ilaw na tumatanglaw. Para ang ilaw, flashlight, pag naglalakad ka, bantiya kami talabo. Ale? Akakit may tutuklan mo, dadalanan mo. So, ganito rin. Yung paglakad sa pananampalataya, ang salita ng Diyos ang siyang ilaw. Binanggit kanina, ilaw, di ba? So, ibig sabihin yan, pwede kang makatiyak sa iyong pinaniniwalaan dahil sa salita ng Diyos. At ang sabi niya, tingnan natin, sabi niya, hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya o hula, prophecy, sa kasulatan, sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos na ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay. So, dahil dito, sabi tamo, kung may magtanong sa atin, yung Biblia gawayan Diyos o gawayan tao? Ano sabihin tamo? Gawa din propeta o gawa din Diyos? Pareho, wala. Sinulat din rin tao, pahayag din rin tao, pero may nibat kin tao. May nibat siya king Diyos. Pahayag niya ka rin tao. Kinasihan, nana. Miras na kitang, so itang kinasihan, manwanan ng Biblia, miras na king lalam na ning kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na naburi sabihin, gawa ng remote control, tinukila kayong buri na ninyo. Sabi, balod, aintindihan da, nung naming pahayag na ng Diyos. At may gilang eskriba, sinulat da, nung namin itang pahayag na ng Diyos, karela. So, yung author, yung Diyos, sinulat din tao. Pache, kukutang dagay katamo ka dyan. No, niya, dinuwari sinulat kayong Biblia. Dinuwari may kigawa kayong Biblia. Gawayan tao yan. Opo, gawayan tao. Sinulat deret ang tao, kinasya na ng Diyos. O at yuking lalam na ning kapangyarihan na ng Espiritu Santo. So, kaya piningkarelang sinulat, alayang mali, perfecto yun.
nakailili kasi ing author, Begi Bandi, ing Diyos. At dahil sinulat, ausan dalamong eskriba, tila ring propeta niyang minuna. Okay? Eskriba o tagasulat. So, agit mo niya kanyan po tanging tao, sasabi ang, paniwalan mo yung Biblia, gawayan tao yan, ha? May hindi nakakanita, uling balo muling naintindihan. Kaya ning kay ganito, uling makanita alas sagot, sabi sano ka rin yung gawan tao, po yung gawan Diyos, samo. Pilinan mo na mo, turo mo na mo, kakawa mo. Saan yung salita ng Diyos, ala na yung mga kali. Ala na yung mga sabi. Pero tayo naman gagawan tang pakibaluan tayong Biblia para makipagdebate. Pag-aralan tayo, pakibaluan tayo, namin tuturunan ng Diyos kaya katamo bang mabiyasa tamo nung makananong bumye bilang anak na ng Diyos, bilang Kristiyano. At yung gabi tamo, yapining Biblia. Kaya ang gagawin preaching, na pwede itang mag-preach siya, sasalita, ala na yung basis. Kaya papabukla tayong Bible eh. Liwari, getang makanya na book, kay sulat ng Pablo kang kanyan bukla iyepo basan tayo. Ito yung gagawan tamo bang agit tamo na yung pag-aralan tamo at yung salita na ng Diyos. Yapin yung basis ng kaya katamong kapaniwalan ang pong tutukyan. Okay? So ito yung kaya katamong pag-aralan ngeni ating kayong question. Ating kayong question ngeni na yung time. Tungkol kaya itong pag-aralan tamo wala mo atin yung purin ko tangi Liza, maili titiba niya ka ako. Na? Natas na gaya po ka. Ha? Natas na gaya po ka. So, nanumang pahayag, nanumang katuruan, nanumang dapat basag mo yung Bible. Pero, at saka, naman dapat kunan mo itang, takin mamay itang versikulo. Kailangan kunan mo itang kabuuan. Nanuya ba itang tema, no? Sinabi na yun, pag-aralan din. Bante ka malili. Tamo malili. Si aintindihan mo, bakit sinabi na yun? Kaya Miyerkules, yung isipan kong topic ko tungkol yagetang kasalanan niya ba na maus tamong tatang or father keniyato. Alam mo ni Jesus Christ, sinabi na, kayo mamaus tatang keniyato. Uling meto nga yung kayong tatang. Kaya piningge kayong tatang kimbanwa. Sa lamang ang inyong ama. Ang ama na nasa langit. So ito yung topic tamo. Pag-aralan tayo, akit tayo kanita ito. So, may gabayan tamo nung makanano tayong sagutan nito. O talata mo nga usan tama maus father. Kareng lalo na kareng kay leader. Father. Okay, so abangan niya yung tagkakatamong prayer meeting. Yapin yung topic namin ito. Sana yung Diyos to, so paano kapaliwanag kayo sa lesson. So, gini, para kayong pansaro, hilingan tamo ang Brother Romel sa harap tayo. Amen. Amen. Sige. Sige po, gawa tayong manalangin. Yung Diyos, kasi bayo po, nalapit kami kaya kayo at magpasalamat. Kaya nangyari pong Sunday School niyo ngayon. Nawa, nakaramdam ngayon. Balo na po na yung Biblia, kaya kami basis, kaya kami gabay. Yung faith may kaya kayo. At nawa, kayo po yung mamaya po pasibagan kaya kami na patuloy mo yung basan, kaya kami salita. At i-share mo yung karing alawat na makapaligid kaya kami. At kayo pong kamanulimi, kayo po yung mag-ingat kaya kami, tayo piligtas kaya tayo balilan. At
Dapat salamat, hindi ko ikaw ng dalangin. Lagyan po na kaya aming Ginoong Jesus. Amen.